Hello guys! Welcome sa ating 14th Java Programming Tutorial na kung saan ay bubuo na tayo ng isang program na kung saan pag nag-type tayo ng temperature number ay babasahin ng ating program, then i-output niya kung anong klaseng lamig na ang nangyari o kaya init. Okay? Ang pagsasamahin natin dito yung mga pinag-aralan natin dati, yung may scanner, tapos ang if-else statement natin. Okay? Ang una natin gagawin ay ang paglalagay ng import scanner para mabasa niya ang scanner na gagawin natin. Scanner. Natatandaan nyo pa yan, di ba? Then, gawa tayo ng ating scanner name, scanner, tas scanning variable na lagay natin input. Is equal to new scanner system.in. Then, gawa tayo ng ating int temp, tapos system.out.println, gawa tayo ng output na enter temperature. Yan. Then ang scanner, ang ating temp is equal to input.next int kasi number ang ating ilalagay, hindi naman text. Then gawa tayo ng ating if-else statement. If temp is greater than equal to 35, katulad ng kaganina, output nya to, print line, sobrang init. Yan, copy na lang natin to para sa mamaya. Then else if temp is greater than equal to 30, output niya ang mainit pero kaya naman. Then isa, else if temp is greater than equal to 25, output niya ang medyo mainit. Then next, temp is equal to 20, output niya ang komportable. Pansin nyo, di ba ginawa na natin kaganito sa if-else statement natin? Kumbaga, gumagawa na lang tayo ng panibago. Na complete program siya. Yung pwede mag-input. Then, mababasa na ating condition. Then, greater than equal to 10. Output niya, lumalamig na. Tapos, ang pinaka-default natin, kapag wala sa 5 yung condition yun, ng walang tama dun, output niya ay sobrang lamig. Yan. Tapos na ang ating program. Complete program na pwede mag-input ang ating user. Tapos, mababasa na ating condition kung ano ang temperature na nilagay niya. Okay, compile natin siya. Sana wala akong mali. Yun. Okay, run natin. Yan, enter temperature. Okay, try natin 35. Ibig sabihin, di ba ganun na kapag 35 pataas daw, sabihin niya sobrang init. Okay, try natin 38. Yan, sobrang init. Clear natin. Then, type natin yung 25. Pag 25 pataas daw, ay 30 pataas daw, sabihin niya ay mainit pero kaya naman. Try natin ng 33. Mainit pero kaya naman. Okay, tapos yung isa naman, ang isang third condition natin na 25 pataas pero hindi lalagpas na 30, kung saan sabihin niya medyo mainit. 26. Yan, medyo mainit. Tapos ang ating fourth condition na 20, sabihin niya ay komportable. Lagyan natin 20, komportable. Then ang pinaka last condition natin ay ang greater than 10, wag lang lalagpas ng 20. Sabihin niya, lagyan natin 16, lumalamig na. Tapos ang pinaka default value natin, kung saan kapag wala sa 5 condition na yun ang tumama sa tinype natin, ang sasabihin niya ay sobrang lamig. Okay, lagyan natin 6. Sobrang lamig. Ayan. Ibig sabihin, tama lahat ng ginawa natin. Then, recall na lang tayo. Gumawa tayo ng yung dating
tutorials na tinuro ko sa inyo ang kung paano gumawa ng scanner. Nag-import tayo ng java.util.scanner na kung saan babasahin niya ang scanner na ginawa natin. Then, gumawa tayo ng scanning variable na input. Then, equals sa new scanner. Tapos, system in na kung saan alam naman natin ang input natin sa computer na ang keyboard. Then, int temperature. Tapos, gumawa tayo ng ating output na enter temperature. Tapos, temp. Ibig sabihin yung int na variable na kanina, temp is equal to input.nextIn. Kung ano yung tinype natin, ay papasok sa value temp. Pagkatapos naman nun ay matetest na siya sa ating if-else statement, sa ating condition. Kapag ang temperature daw ay greater than equal to 35, i-output niya ang sobrang init. Else if, pero kapag ang temperature greater than equal to 30, pero hindi lalagpas ng 35, i-output niya mainit, pero kaya naman. Pero kapag if temperature is greater than equal to 25, i-output ang medyo mainit, pero wag lang lalagpas ng 30, then gayon din ang sumunod na mga kondisyon. As ang pinakalas, kapag wala sa 5 kondisyon na to ang tama na tinype natin, i-output niya ang pinaka-default na sobrang lamig. Sana meron kayo natutunan. Pag-aralan nyo lang itong syntax na to. Maraming salamat at panoorin nyo pa ang susunod ko statement na kung saan ay bubuo tayo ng buong program ng isang switch statement. Thank you.